Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So Friday na po mga kababayan, thank God it's Friday again, no? April 26, tama po ba? Nawawala na ako sa kalendaryo kasi ayaw kong malaman na papalapit na yung aking birthday. Naku, babata na naman tayo. Alam nyo ba, ang pinaka-favorite store ko, no? Forever 21. Ayaw na ayaw yan ni Lola Carclea. Kasi Lola na nga siya Di po ba? Wala na siyang 21. Lagpas na siya ng 21. Nag-ikatlong dibo na nga yan. Di ba, Aichang? At Elora, si Lola Carclea. Alay, nakabawi rin tayo kay Lola Carclea. Babawi na naman yan. No? Naasaran lang po namin yan ni Madam Carclea. Mahal na mahal po natin yan si Madam Carclea at yung ating mga kapwa supporter ng Marcos administration. Ganun na rin po yung ibang mga DDS na hindi naman sumasali sa mga kagaguhan ng mga despicable supporters ng Duterte. Yung mga nananahimik na lang. Nag-aantay na lang sila ng 2028. Okay, good yan. Para lang kayong si inyong idol na si Sara Tamilmil. No comment. Di ba, Elora? Ipakalat mo na yan. Lagyan mo na ng marks yan. No? Yung sticker sa kotse. No comment. Ay, ang ganda nun, no? Sticker na ano sa kotse, na yung decal. No comment. Tapos nakalagay yung faceless na ano ni Duterte. Ang lakas ng asar, ano? Okay, so ang ating pong pag-uusapan ngayon ay itong mga gentlemans na ito. Mga gentlemans na pare-pareho namang mga kupal. Mga senator at former president. Mga gentlemans. Kasi hindi na lang kayo mag-gentleman's agreement. Di ba? Di ba, Aichang, gentleman's agreement? Oy, Aichang at Mix. Kayong dalawa. Wala kayo sa video premiere kagabi, Anong ginawa ninyo, Baka nakipagkita na naman kayo sa mga boyfriends ninyo, Di man lang kayo nagyaya. Baka kumain kayo dyan ng Japanese steak na Wagyu. Okay, so bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga katuwang natin dyan sa ating chat box tuwing may video premiere. The likes of Marie Chris Hernandez, si Elora Liz, si Aichang, Miyu, Kaluyal Wanabet, Kaluyal Sengchang, si Miles Tan, Alex Andrade, si Beth M, si Lorna Rafael, si Mami B, si Ate Maite. Ate Maite, patuloy kang magpagaling dyan, You are always in our prayers. Si Maritel T, si Priscilla Acepcion, Rebecca Lagmay, sino pa ba? Ilocana ka na, Si Lola Carclea, si Hattori, si RN Tusens, si Malditang Lola, Mami Lou Parker, Tita Nandito, Jean Jagers, sino pa ba kayo? Dami nyo, Si Simply Me Jenny, Virgie Pamposa. Si Virgie Pamposa, tumatambay na sa atin yan. Saka si Losana Nerpio. Hindi ko po kilala to, pero sabi po, nirekomenda po sa atin ni Lola Carclea, kaya may utang sa akin si Lola Carclea. May utang siyang pambili ko ng Venti Strawberry Asahi with lemonade, no inclusion. So, Lola Carclea, mga $6 yun, Sendan mo ako ng gift card. Ayaw ako ng cash. Gift card kasi baka sabihin nila nagpapabayad tayo. Hindi po. Mabait po yan si Lola Carclea. Bibilan niya nga ako ng lechon pag naka 100k siya. Okay. At ganun din po, shout out sa mga influencer vloggers na nagsa-shout out kay Simply Talkies during meron silang live or premiere. Si
JIL Review TV, Sir Ivan, God bless, lagi niya akong sinashoutout na. Si Kakopi, si Lola Carclea, si Trunks Reacts Channel, si DJ Byron Music Topic TV, si Banat Boy, medyo pagdasal natin si Banat Boy, no? Include natin siya sa prayers na sana siya po ay gumaling-galing. Napanood ko yung last video mo, Banat Boy. I hope by God, grace and mercy, ikaw ay gumaling, no? Kung ano man ang iyong kinasasapitan. And may God bless your family. Ganon din po sa mga California girls na laging binabanggit ni Lola Carclea. Hindi ko naman po kilala yun. Basta shout out po sa inyo. Okay, mga kababayan, ang haba ng ating shout out at walang kwentang kwentuhan. Marami na namang magagalit sa akin. Pumunta ka na sa topic, simple talkies, ang dami mong etches burichos. Pakialam ninyo. Vlog ko to eh. Hahamunin ako ng debate. Di magdebate ka mag-isa mo. Sabi ko nga, kung gusto nyo ng debate, mag-vlog kayo. Kayo naman, no? Hindi sa inaalipusta ko kayo. Gusto nyo pala ng debate. Hindi naman ako nakikipag-debate. No? Hindi ako nakikipag-away, yung ganyan. Kung ang mentalidad ninyo ay para kayong mga war freak, no? Feeling nyo napakagaling ninyo, no? Dun, mag-vlog kayo ng sarili. Gawa kayo ng sarili ng YouTube channel. Ha? O di kaya kung ano mang gusto nyo, no? Gawa kayo ng podcast. Mahilig pala kayo makipag-argumento eh. Tapos, debate nyo si Harry Roque. Huwag nyong kadebatihin ang kapwa nyo, loyalista, supporters ng administrasyon. Ang idebate nyo yung mga hindi natin kasama. Gusto nyong idebate si Tokis, kasama ko nga kayo eh. Di ba? Ewan ko, hindi ko maintindihan yung iba para lang magpasikat. Hindi man tayo cloud chaser, di ba, Elora? Sabi ko nga kay Elora, pag naka 30k tayo, baka isang video na lang sa isang buwan ang gawin ni Tokis. O, di ba? Sabi ni Elora, hindi Brad. Gawin natin yan na 1 million ang subscribe. Kaya mo ba yun, Elora? Kaya nyo yun? Gawin yung 1 million, yung subscriber ko? No? Baka patay na ako nun, di pa ako maka 1 million, di pa nga ako maka 50k. Baka bukas, deadball na ako, wala na yung 30k natin. Ang sakit ng bato ko, ay tsak. Dito. Batok ng kuya mo, sakit. Tinira ko na ng massager, wala pa rin. Okay? So, ang topic natin, itong mga gentleman's kuno, no? Isa, former senator, dalawa, current senator, na mga kupal naman, at isang former president. So, unahin natin, ito. Kasi ito, si senator, former senator Trillanes, no? Tulad nga po ng mga previous vlog ko dyan, nag-iingay na naman siya. Actually, mahal na nga yata siya nung mga admin supporter. Ang dami ko nakitang interview dyan. meron na naman yata mag-i-interview sa kanya. Tinan mo yan. Okay, ingat-ingat kayo dyan ha. Baka yan isang hunyango lang yan. Huwag nyo kaagad sasabihin, ikakampanya yan kung sakasakali lang na tatakbo siyang senador. Alamin nyo muna ang true intention kasi nakita na natin siya. Paano siya naging senador? Ha? Hindi sila transparent. Dapat, lahat ngayon maging transparent. Hindi tulad nung sinasabi ni Robin tungkol sa gentleman's agreement. Hindi pwede yun. No? Pag sa kanila, usap-usap na lang tayo. Huwag nang ipubliko. Pero pag sa iba, dapat yan transparent. O diba? Nasaan ang patas-patas? Diba? Kung ano lang yung convenient sa kanila, yun ang gagawin nila. Pag inconvenient na, alam nilang ma-disadvantage sila, ay wag. Pre, wag. Brad, wag. Diba? Etong mga to, itong dalawang senador na pag-uusapan natin, hindi ito Kaya nga tinawag ko kupal Pasensya naman po kung sino man silang dalawa mamaya. Mga kupal. Sama na rin natin si Trillanes, kupal yan dati. Diba? Ngayon, kung sakaling nagbago na si Trillanes, hindi na talaga pang sarili yung niya, hindi na siya nagpapapogi dyan, pwede natin siyang samahan. Pero ako, ang laki pa po ng reservation ko sa mamang ito. No? Na parang, alam niyo na, politiko. Gagamitin niya lahat.
para ma-advance yung kanyang personal interest. Sa palagay nyo ba, national interest ang gusto niya? Talaga bang para sa bayan siya? Para sa katotohanan? Eh di sana, kung para sa katotohanan ka, sabihin mo na ngayon kung ano yung ginawa mong pakikipag-usap sa China doon na how many times kang lumabas doon, pumunta doon. Sige nga, para bumilib ako sa'yo o yung karamihang Pilipino, tell us now, ano ang ginawa mo doon sa China? For how many times? Why not be transparent now? Does it involve national security? Sabi mo kay PBBM yan. O kung transparent ang Pangulo, para malaman ng taong bayan, why not? Diba? Ano ba? Ipinaglalaban mo ba yung West Philippine Sea? Or you're making also a secret deal sa China? Tatanong lang po, Senator, ha? Kasi hindi ko rin po alam kung ano yung ginawa nyo doon sa China. Pabalik-balik kayo. How many times? Multiple times you went to China. Oh, ano nangyari? Tapos ngayon, if you have the inclination to run for Senate, what we gonna expect from you is the same thing again. It's deja vu. Diba? It's a recycled. Nakita nyo? Ha? Ito lang ha, bago natin puntahan itong sinasabi nila ha. Yung mga kandidato na sinasabing malaki daw ang makukuhang boto. Saan ko ba nakita yun? Recycled po mga kababayan eh. No? Naku, nawala. Hindi ko na i-save. Pasensya na. Pasensya naman. Hindi ko po na-i-save eh. No? Hindi ko na alam kung saan ko nakita yun eh. Hindi ko alam kung sa Impact Leadership o sa ano eh. Yung mga sinorvey ng Okta Research. Ha? Pakiano nyo na nga lang, kayo na lang po maghanap, pasensya na po ha. Recycled, yung mga pagmumukha nila doon, recycled, except si Sir Erwin Tulfo. Number 1, si Congressman Erwin Tulfo. Eh kay Erwin Tulfo, bibilib pa ako. Ha? Talaga yan. May magagawa yan. Tingnan nyo yung ginagawa niya ngayon sa Kongreso, sa AXIS nila. Diba, mga kababayan? Isipin nyo, pasensya na mga kababayan, hindi ko na-save yung ano, yung code card na wala. Hindi ko alam kung saan napunta eh. Anak ng siopaw naman, no? Tanga-tanga naman itong si Tokis. Pasensya naman. Kayo naman, no? Oh. Diba? Nawala po talaga. Hindi ko na na-save. Pasensya na. Kasi nabibisit ako pag nakikita ang mga pagmumukha nila. Repeat na lang ng repeat eh. No? Eh ano nga, Maritel? Ano mo nga dyan? Pasa mo kay Elora para makita natin. Si Maritel, ikot-ikot din yan, eh, no? Saka sila Priscilla, ikot-ikot din po yung mga yan, yung ating mga beshi-beshi natin. Ayaw po gumana ng laptop ko na, naghang na po. Naku, Diyos ko po. Ayun. Ay, nawala. Hindi pala yun. Yung mga mamaya na yung top officials na yan. Ito po pala. Anak ng siopaw, oh. So, asensya na, ha? Maritel, okay na. Nakita ko na. Ayan po, sa usapang Kongreso, Impact Leadership po. Tignan nyo yan. Ha? Sino lang ang press page dyan? Sino? Press page, dalawa pala. Dalawa. Ha? Oh, base dito sa kinonduct na survey, ha? Sino ba nag-conduct ng survey na ito? Hindi naman sinabi. Okay? O yan, oh. 1,765 participants. Oh. Isingit lang natin ito. Senatorial preferences, ha? Malayo pa yan. Wala pa nagpapail ng candidacy. November pa. Pero tignan nyo. Sino ang bago dyan? Si Doc Willie Ong. Ito sayang na doktor. Dahil, tita nyo naman, ito talaga may puso para sa Pilipino. Kaso lang, kulang sa makinarya. Walang political experience. Pero ayaw ng tao. Mas gustuhin pa niyo yung mga repeat ng mga politiko, ng mga trapo. Bakit hindi natin itry yan? Si Doc Willie Ong. Diba? Sabi niya nga noon, wala siyang pambayad sa mga vloggers eh. Oh, ako sana kung alam ko lang, ako na nag-volunteer kay Doc Willie Ong eh. Wala man tayong bayad eh. Wala siyang pambayad, sabi niya, mahal na mga vlogger. Ano lang siya, dyan lang siya sa YouTube niya, sa social media account niya. Ito, may puso, talagang matulungin. Nakikita nyo silang mag-asawa. Oh, pasok natin yan. Kung sakali man ha, tatakbo si Doc Willie, isama nyo na sa top 12. Give him a chance. Baka mayroon siyang maipropose na magandang bill dyan.
Eh sana naman, Doc Willie, pag napunta ka na sa Senado, huwag kang palamo ng sistema ng politika. Use politics in a good way. Di ba? Oh, si Erwin Tulfo, si Bossing. Oh, magkakamukha kaming mga gwapo niya. Siyempre, gwapo eh. Tinahawa na ako, di ba, Maritel? Oh. Di ba? Kunin natin. Si Digong, ang magagawa nung 79 years old. Tama na. Si Tito Soto, o kayo, may reservation ako diyan kay Tito Soto. Pia Cayetano, ha? Manny Pacquiao, wag na, Manny. Mag-LGU ka na lang. Jaime Marcos, ha? Chupi. Ex. Bong Revilla, tama na. Mag-sitcom ka na lang, mag-artista ka na lang, tama na. Bato, tama na. Wag na. Bongo, ay nako. Si Super Epal, nako, wag niyan. Pampilo Lacson, reservation. Kiko Pangilinan. Sabagay, may mga nagamit na batas si Pangulong Bongbong sa kanya. Mukhang may breath naman yan. O ngayon, ang tanongin natin, totoo ba yung puso niya magsisilbi para sa bayan? Baka naman kontra lang ng kontra yan. Tulad nung pagkontra niya, kasi Marcos ang nakopo anti-Marcos yan. Di ba? Lahat na lang ng sa LEDAC bills niyan, parang si Hontiveros. X. Di kung garunin lang naman, i-X na rin natin. So dito lang ako dalawa lang ang gusto ko dyan. Kung sakaling mag-file yan. Erwin Tulfo at Doc Willie. Pero si Boss Erwin, sabi niya, ayaw ako. Congress ako. O di ba? Si Doc Willie, sabit na natin. Try naman natin yung iba. Itong mga to recycled Nakita nyo? Anong ginawa nitong mga to? Manny Pacquiao, si Jaime, si Bong Revilla, si Bato, si Go, si Pia Cayetano. Wala! Si Digong, nako! Baka yung advancement ng China ang gusto niyan. Si Tito Soto, mukha namang pro-admin yan, no? Anak niya nasa MTRCB, si Chairman Soto, si Ciara ba yun? Si Lala, no? Parang baka pareho lang yun. Si Kiko, Diyos me, yun nakita na natin, wala. Si Ping Lacson, ewan ko. No? Iba naman. Yung recycle, ipasok nyo dyan yung mga young guns sa Kongreso. Si Suarez, si Kong Hun, si Nograles, yung One Rider Party List, yung kasama ni Ako Bicol Party List. Ganon. Yung ipasok natin dyan, yung mga susuporta sa administrasyon, hindi yung kokontra sa mga proyekto ng administrasyon. Kasi kung marami ang kontra dyan, marami ang minority, naging majority sila na kontra, walang mangyayari sa lahat ng ipropropose na batas ng Pangulo. Kasi ang Kongreso umaalyado sa Pangulo. Yung lower house, yung Senate, kalaban ng Pangulo. Wala. Tenga yan. Kasi ang isang batas kailangan maging bipartisan. Wala Di ba? Ano mayari? Ditenga ulit tayo. Ganun pa rin. Parang status quo, walang gumagalaw. Kaya ang bansa natin, hindi na umangat-ungat. Wala na, napag-iwanan na ng mga karatig bansa nila. Kasi bakit? Kasi may mga politiko tayong mga pulpul. Tapos, sobrang demokrasya. Ayaw nila sa Pangulo, welga. Ayaw nila sa ganito, welga. Di ba? Wala Sa sobrang demokrasya, sobrang freedom, because of this is our human rights, wala. Walang patutunguhan ang bansa natin. Patuloy lang tayong magdi-DSWD. Malamang, baka baguhin ang konstitusyon, tanggalin na ang pinakamalaking budget ay education. Baka ang ipalit na ay DSWD. Kasi bakit? Mas maraming nakaganon. Bakit mas maraming nakaganon? Kasi demokrasya naman namin, ayaw namin magtrabaho. Kasi wala namang trabaho, kasi walang pumapasok na magnegosyo. Kasi ang higpit-higpit. Yung mga politiko namin, ang lalaki ng kinikita, ang daming benepisyo. Pero kami, mga ordinaryong mamamayan, yung mga sinasabi ni Lenlen sa salaylayan, walang asenso. Yung mga nasa laylayan, nadadagdagan pa. Di ba? Pero yung mga politiko natin, kuya-kuya-kuy lang sa malalamig nilang mga opisina. Pa-travel, how many days they gonna work? How many days they gonna work?
Most of them. Monday to Wednesday, nandyan sila sa kanilang mga opisina. Thursday and Friday, where they gonna be? Saturday, Sunday, where they gonna be? Abay, para pala kayong mga nurses, may alternative work week. 3 days work, 40 hours. Diba? Ano nangyari? Yung iba nga, hindi pa pumupunta ng kongreso eh. Diba? Anong sabi ni Representative Ortega ng La Union? We miss you, sir. Dito sa Congress. Nasaan sila? Nasaan sila? If they are not in the Congress, where are they at? During work hours, where are they at? They are so privileged, no? Itong mga mambabatas natin. Diba? Pero pag ordinaryong manggagawa yan, you have to be on your work site or your offices doing your job. Otherwise, if you're not doing your job, no, properly and efficiently, what they gonna do to you? Hoy, give me your 2 weeks notice. Or better yet, you will be kicked out already. Sana ganun tayo eh. Sana may performance evaluation lahat ng ating mangbabata. Sinong mag-i-evaluate? Ang mamayang Pilipino. Di ba? Pwede naman siguro yan, yearly review. Kayo nga eh, mga ordinaryong manggagawa, you are being reviewed on your anniversary. Ano yung anniversary? Yung time na na-hire ka. They're giving you a performance review. Di ba? Sa mga kasundaluhan, performance review for promotion. Di ba? Ganon. Itong mga mambabatas natin, why they are choosing to be a lawmakers. But some of them, they don't know how to craft a bill. They don't know how to write a simple resolution. Sino ang gagawa niyan? Yung kanilang mga researchers, yung kanilang mga assistants, yung mga hinar nilang mga advisors, ng mga lawyers, because they know the law. Ito bandong mga to, alam ba nila yan? Sila ba'y nag-aral ng mga political science, graduate ng law, pumasa ng bar? Majority of them, none. Iilan lang dyan ang may law degree. Yung iba dyan, pamilya kasi nila, mga politiko. Kaya, ikaw na ha? Ikaw na ang next in line. Paturo ka lang dyan. Ganito ang negosyo ng politika. That's it. Marami dyan. Because of the dynasty, because of the people, allow them to do so. Ang power po ng mga ito ay nanggagaling sa mamamayang Pilipino, sa taong bayan. Diba? Sabi sa Constitution, we, ang gobyerno ay ang tao, hindi ang gobyerno ay yung nandun sa mga nakaupo sa Kongreso o sa presidente, sa vice-presidente. Tao ang nagluklok sa mga yan. Pero pagdating na nakaupo na sila, the power reverses. Hawak na nila ang tao sa liig. They become so powerful. Kaya nga sabi nung tulad nung sinabi ni Ninang Lisa, you will know the measure of a man, give them power and money. Yan ang ginagawa natin mga Pilipino. Buboto tayo. Yung iba, nakatanggap ng sawhol, tulong, utang na loob. Because of that, binoto natin yung hindi dapat maluklok. Iniluklok natin yung mga hindi karapat-dapat. Because of what? Nangako, nagbigay ng kwarta ng demonyo, nagbigay ng suhol ng demonyo. Okay na sa akin yan. Okay na siya kasi binigyan ako ng pantawid ng 3 araw. Pero, yung 3 araw mo, it will last for how many years na paghihirap? Ganun yan. Etong mga to, tingnan nyo nga, Wala na bang iba? Wala na? Recycled politics? Ganon? Walang press spaces? Press ideas? Wala eh. Yung ipapangako nilang batas, nagagawa ko ng batas na ganito, don't you think that is ganun lang ng wand? Hindi. They will be debating those. Pagtatalunan nila yan. Kukuha ng numero, majority wins. 3/4 votes, di ba? Kung kinakailangan pa ng joint votes, that's it. 2/3, 3/4. Hindi po ganun kabilis para maipasa yung gusto nilang ipagawa. Yung gawin sa atin, hindi. Pag hindi nila maipasa, wala po eh. Pasensya na po. Ganun lang. Pero during the campaign, ang galing-galing magsalita. Di ba?
Ganon, dapat baguhin natin yung pag-iisip natin pagdating sa mga kumakandidato. Sabi natin, pangako lang yan, di totoo yan. Gawin nyo muna bago nyo sabihin. Di ba? Ang galing-galing eh, talagang mga statements. Politiko, pero sa totoo lang, trapo. Oh. Di ba? Nakakaasar yung mga ganitong survey. They are conditioning our minds. Ito namang mga survey na ito, nagpapauto din. Di ba? Oh, dami na nun ah. Ano punto natin? Huwag na kayo maglagay ulit yan, recycled politics. Recycled politician, wag na. Bago naman. Inang niya mga yan. O ito, punta na tayo dito sa main topic natin. Napahaba tayo ay tiyang ha. Na high blood na naman ako. Sabi nga ni Kay, wag ka nang ma-high blood, Sir Tokis. Nakaka-high blood talaga kay. Di ba? Ano ba kasi itong si, ano na to, si Trillanes na ito, nakakaasar ito eh. No? Pero inyo mga kababayan, kasi yung sinabi niya nga na nag-iimbestiga nga ang ICC. O ngayon, may pumalag dyan. Ano, sino? E di yung dalawang bugok na senador na kampi kay Digong, unahin natin si Bato. O, ayan o. Diyan na lang, kuha na lang tayo ng code card ng impact leadership. Ako, I don't want to dignify his statement. Wala namang katuturan. Ha? Sabi ni Bato. Merong latest press release yung DOJ na accordingly, kakasuhan nila anybody, any government officials of any government agency that will cooperate with the ICC kung magkoconduct man ng investigation ng ICC. Kakasuhan nila ng graft and corrupt practices. Sinong masigad yan na government officials? Employees na mag-operate sa ICC because that is government policy. They are going against government policy of non-cooperation and no jurisdiction as far as ICC is concerned. Hindi tayo kinakausap dahil wala man talaga silang kinakausap. Si Trillanes lang naman nagsasabi niyan. O ayan, pumiyok si Bato. No? Kasi sa tingin niya, si former Senator Trillanes, si Kaning Ampaw. Pasensya naman ha, Senator Trillanes, ayun tawag sa'yo ni Gordon eh. O, ha? Eh mukhang ano lang, naratiba lang, binigyan lang sila ng pampagulo ng isip ni Trillanes. Eh ang tanong, bakit nyo naman kinakagat? Bakit kayo nagbibigay ng explanation? Di ba? Dahil po kasi, sangkot siya. Di ba tulad nung nasabi ko sa previous vlog ko, ayaw niya makulong naman sa ICC. Kasi, nandun siya sa ICC. O saan bang ICC? Doon po sa Europe. No? Eh, hindi niya na maalagaan ng mga apo niya. Ay, sabi ni Bato dati, kawawa naman yung mga apo ko. O, di ba? Tama naman siya. But the problem is, you should, kailangan, nag-shut up ka na lang, ginaya mo na lang yung idol mong si Sara Duterte. No comment. Ganun na lang. Kasi may posisyon na ang pamalaan, may posisyon na ang DOJ, may posisyon na ang PNP. That they will not cooperate. At nagbanta pa nga, nag-warning ang PNP at DOJ. Hindi naman sinabi ditong kakasuhan ng graft and corrupt practices. Hindi po, Senator Bato, for correction. Wala pong sinabing ganon ang DOJ at PNP. Ang sabi lang, pananagutin sila. Probably administrative. No? Hindi naman, grabe naman, corrupt. Ano na naman ang corrupt? Ano ang sinabi mong graft and corrupt practices? Wala po. I-correct natin siya kasi nabasa ko po doon sa binasa natin sa isang previous vlog natin. Sinabi lang, they will be held accountable. Administrative charges. O ano yun? Pagsuway. Kasi sabi ni PNP spokesperson Jim Fajardo na if they wanna talk, no? They wanna cooperate, they have to ask permissions from the higher ups. Yung mga kapulisan. Tama naman. Follow the chain of command. Di ba? O sa DOJ, ang sabi kung sino man ang mga government employees at mga kapulisan na magko-cooperate, makikiko-operate diyan sa ng ICC, they will be subjective to administrative charges. Pero hindi sinabing graft and corrupt. Napakano naman pag sinabi mong corrupt? What are you corrupting the minds? Kasi pag sinabi mong corrupt, it's about finance eh. Pera ka agad yan eh. Huwag naman ganyan, no? Oh,
Totoo naman sinasabi ni Bato. Nagsalita rin ng Pangulo na walang jurisdiction. O, ano, bakit ka pa nagsasalita? You don't wanna dignify? What do you mean by dignify? You don't wanna yung patol-patol, yung pakialaman pa yan. Bakit ka pa nagsalita? Ano ang sabi ni Trillanes? Hindi nilapitan si Bato kasi main suspect na siya sa kaso. Maliwanag na ang ebidensya laban sa kanya. Sabi ni Bato, hindi niya papatulan ng statement ko. Pero, ang haba naman ang sinabi niya. Tingnan niyo si Trillanes. Maldita. Ang lakas pa mang asar ng kupal na ito. O nga naman Bato. Kung hindi mo papatulan, di sana hindi ka na nagganto ng statement. Ang haba nga naman. Patola ka rin eh. Pero sa simula, you don't wanna dignify. Bakit mo pinatulan? O di ba? O yan, nabira ka tuloy ni Trillanes, di ba? Kung ako sana kay Bato, the President already spoken. The DOJ and the PNP already gave their statement. So, I'll just gonna wait and see. At least, maiksi ang komento mo. Hindi na sabing no comment. You just gave what you want to say in a very, very comprehensive statement. Di ba? Yun na lang malaman eh. Ang presidente po ay nag-give na ng assurance about that. How many times? Ganon! Hindi ka nabira ni Trillanes. Kung ano-ano pang pinagsasabi mo. Sinabi mo pang graft and corrupt practices, kakasuhan. Wala naman sinabing ganon. Natataranta po si Bato. Minsan itong mga kampo ni Digong, no? Minsan, mana-mana lang, no? Ang katangahan nila doon sa amo nila. Mamaya may tawag dyan si Robin, ha? May tawag si Robin sa kanilang amo, ha? Tingnan nyo. Labas tayo kay Bato. Kasi naikot ang tumbong ni Bato kasi kasali sa dyan, eh. Ito namang isa, yung nakikisawsaw. Kasi sabi niya, pag sakali daw makulong yung kanyang amo, sasama siya. Ay, gawin na. Di ba, Maritel? Gawin na. Pwede ba? Manawagan ka na nga, Maritel. Ha? Magpa-survey ka na dyan o kaya magwelga ka dyan. ICC. Papasukin. Di ba, Priscilla? Yan. Ganyan. Ito pa. Bumanat ulit siya. Doon sa sinabi ni Trillanes. Ano ang sabi ni Robin? Kasi magkaaway tong dalawa na to eh. No? Maganda nga, sa isip-isip ko lang, sana manalo si Trillanes bilang senador. Para meron pa silang 3 years, tingnan natin kung mag-eye to eye sila ni Robin. At kung sakaling may batas na isusulong tong si Kupal na Robin, o di kaya si Kupal na Trillanes, away sila sa plenary. Tingnan natin. Di ba nung senator si Trillanes, si Robin kampi kay Digong, naghahamon nga sa pakan eh. Ano kaya, no? Parang yung, kung mangyari man yan, mga kababayan, yung parang dyan sa nabasa kong balita. Actually, sinave ko yun pero ibang bansa eh. Habang nagaganap ang kanilang session sa kanilang Congress, 2 mambabatas, nagpambuno. Nagsuntukan talaga, mga kababayan. Yun lang. I don't know kung House Speaker yun o Senate President nila. Nakaganon lang. Pinanunood sila. Sige, let it out para mawala na yung inyong galit sa isa't isa. Kasi kung hindi ma-let it out, baka lalong ano pang mangyari. Buti na lang dito, suntukan na lang kayo kaysa sa labas na magbari lang kayo. Suntukan talaga. Ganun po ka harsh sa ibang mga bansa. Oo, marami rin dyan eh. Saan ba yun? Yung nakita ko? Talaga. Sa Asian country. Talaga nagsusuntukan talaga sila dun sa plenary nila. Grabe, sabi ko, ayos to. Kailan kayo mangyari yan sa Pilipinas? Di ba? Kasi yung ating mga politiko, kunwari mga civil. Civil kayo, no? Civil sa paghakot ng pera ng bayan? Tanong lang. I'm not accusing. Tatanong lang tayo. Baka biglang may pipiyok dyan. Tulad nitong si Epal Robin. Yung favorite senator ni Maritel T.
Ayari, si Maritel na naman. Nako, sabi na sir, absent nga muna ako kay Sir Tokis. Ako ang nabira. Hindi na po natin may sama si Aichang. Magkasama sila ni Mix ngayon eh. Mukhang nagko-cruise sila. Saan ba ang cruise ninyo, Mix at Aichang? Ano ba kayo? Disney cruise? Ha? Di ba? Disney cruise or punta kayo ng Catalina Island? Makita nyo si Buang doon, no? Si Hitan. Lagi dyan yan sa Catalina Island. Baka nga dyan nagtatago yun. Lapit-lapit lang no, Catalina Island sa ano niya, sa lugar niya, sa LA. I think saan ba yan? Saan bang port sila? Sa Long Beach? Ha? Okay. Ito po sabi ni Mr. Wonderful Tonight, your number one senator, no? Doon sa sinabi ni former Senator Ampao Trillanes. Again, Senator Trillanes ha. Pasensya naman. Ayun na yung tumatak sa aking isipan, yung moniker sa'yo. Sisihin mo si former Senator Richard Gordon. Dati po naming mayor yon sa Gapo. Magaling na mayor si Dick Gordon sa Gapo. Pero nung naging senator na, kumampi sa Dilaw nayari. Na 8 diretso. O eto po. Matigas ang ulo nitong ICC na ito. Hindi ko naman sila masisi. Talagang pinipinit nila yan. Pero malinaw naman ang guidance ng ating mahal na Pangulo na hindi tayong magko-cooperate yan sa ICC. Siguro wala namang pupuntahan yan. Tingnan nyo. Sabi ko sa inyo kung ano ang convenience sa kanila. Ano daw po ang guidance ng ating mahal na Pangulo? Ay, ang galing-galing naman. Sip-sip! Sip-sip ka na, higop ka pa. Panorin mo, Maritel, yung kanyang kapihan sa Senado na press con. Ang ganda ng sinabi niya sa Pangulo doon. Talaga, mapapabilib kayo. Hindi ko lang po napapanood pa ng buo eh. Ang sarap komentuhan. Ang sarap birahin. Hindi mo talaga alam eh. Kaya kasabi ko sa inyo, in general, in totality of all things, etong mga to, pareho lang sila nila tamilmil. They are in the same boat na sila ay namamangka sa dalawang ilog. Bakit? Kung saan sila convenient, halimbawa, okay sila dito kay mga Duterte, doon tayo mamangka. Pag wala na doon muna, pag okay na dito kay Pangulong Marcos, dito tayo. 'Di ba? They want the best of all the worlds. Even the world of Satan, gusto nila. 'Di ba, Aichang? Ikaw ba, Aichang, gusto mo pumunta doon? Tanungin niyo si Mix. Kasi si Mix, diehard Duterte yan. Ano sabi ng puon niya? O yan, Mix, tingnan mo to. Tingnan mo yan. Papayag ka ba, Mix? Hindi kita isalba dun. Hindi ka rin isalba ng Chong Hatori mo. Bahala ka sa buhay mo. Ayaw namin dun. Napakainit dun. Mamaya makita ko pa si Hitler dun. Pinapalo ng yung hawak ni Flintstone. Alam niyo yung Flintstone? Yung hawak niya, yung pamalo niya, may mga ganun-ganun na. Gusto mo ba nun, Mix? Di ba? Loko to sila Robin eh. Sila po, they are in the same boat with their BP. Kung ano lang yung convenient sa kanila, kung saan sila masaya, saan sila makakahigop, sip-sip, doon sila. Di ba? Sabi ng Pangulo, no. Di ginagamit ni Robin. Pero pagdating sa mga mautog-utog rally nila, bumaba ka na! Bangag ka! Adik ka! Di ba nandun sila last time sa Liwasang Bonifacio? Hindi man lang nila mapagsabihan yung mga sumisigaw ng ganun. Sasampalin kita pag nakita kita! Di ba? Kita nyo yung pagiging double standard nila? Ngayon, pagdating sa ICC, gamit na gamit, mahal namin ang Pangulo. Kakampi kami ng Pangulo. Pero mamaya-maya, sa Abril 28, dyan daw po sa Bulacan, may mautog na naman. Ayun na naman yon. Doon naman kami kay Duterte. Mahal na mahal kita, Pangulong Duterte. Nakita nyo? Pwede naman sila tumanggi. Bakit kayo magpapasailalim dyan? Pulis kayo rito sa Pilipinas. Yang mga yan, pulis kalawakan lang.
Robin, bobo. Paano naging pulis yung mga investigador ng ICC? Pulis kalawakan, baka tinutukoy mo, si Scheider. Time, space warp. Ngayon din. Pulis kalawakan daw yung mga ICC investigator. Hindi, bobo. Wala ngang sariling pulis ang ICC. They don't have any police officers. They are only nagre-rely sa mga pulis, no, ng ibang bansa na kasapi sa kanila. Kaya hindi mo masasabing pulis kalawakan. Baka ikaw ang senador na pangkalawakan. Kasi yung utak mo is void. 'Di ba? Tingnan nyo itsura ng kalawakan. Ano? Ano makita nyo? Di kayo makita stars doon. Walang stars doon. Puro mga rocks, debris, ng mga whatever satellite, ng mga ano. Diba? It is void. Darkness. Nothing. Yun ang laman ng utak ni Robin. Pag-alata, wala alam eh. Investigador yan, mga hurado. Ewan ko, mga kababa. Sinabi na nga, wala ngang pulis eh, ang ICC. Oh. Sasabihin mo, pulis kalawakan? Nakakabobo. Ay, nako. Ito ang napapala natin. When you elected a clown, no? Clowns, now you are in a circus. Better yet, mag-elect na lang ng totoong clowns. Kasi you will be entertained. Eh dito, hindi tayo na-entertain eh. Nabobobo at natatanga tayo. Ay, pasensya na. Pasensya naman. Ayaw ko na sanang magmura eh. Kaso nakakabobo talaga. Ewan ko ba? Eto. Eto pa ha. Labas tayo sa issue niya kay Trillanes at ICC. Eto pa, matindi. Dinepensahan niya po ang kanyang puon. Sinong puon niya? Eh di si Prime Minister ni Baal. Ano sabi? GMA News Online. Wala tayong quote card. Robin Padilla says, ex-President Duterte is not anti-Marcos. Bakit? Bakit ayaw niya sabing anti-Marcos? Kasi, pag ganyan, no, yung sinabi natin, si Duterte, anti-Marcos yan. That narrative, if we keep repeating it, papasok yan sa isipan ng mga tao at kung sino man ang magiging mga politiko nakakapit kay Duterte, sira. Di ba? Kasi anti-Marcos eh. Ayaw ng pagbabago. Di ba? Ayaw nilang susunod sa mga programa ng gobyerno kakalabanin. Pero sabi niya, hindi po anti-Marcos ang Duterte. Ito po, una po si Mayor, ang aming pagdating sa partido, pagdating daw sa partido, siya ang supremo leader. Di ba? Supreme leader. Yun yung sabi ko sa inyo kanina. Supreme leader niya, si Duterte. Definitely, nasa kanyang support lahat ng PDP. Ang nangyayaring annual meeting at endorsement na tatakbong senador, nag-speech si Mayor. Ang sabi ni Mayor, ayaw niya ng gulo. Ayaw pala ng gulo. Doon niya lang na-realize. Bakit hindi niya na-realize yan nung unang-unang mautog rally nila? Sa Davao. Bakit siya nag-speech doon? Nakinagalit nga ng Ninang Lisa. Ayaw mo pala ng gulo eh. Bakit ka nagsalita ng mga ganong salita? Di ba? Nahimasmasan yung matandang kupal. Ayaw niya nang makipag-away. Gusto lang niyang maging maayos sila ni PBBM. Maayos naman si PBBM. Sino bang nanggugulo? Sino nakikipag-away? Kundi si kupal na matandang Duterte at yung dalawa niyang anak na lalaki. Di ba? Nagbanta pa nga yung bunso niyang anak. Sabi niya, siya ay nakasuporta at naniniwalang si PBBM di involved sa katiwalaan. Kaya kumbaga doon kami nakatindig ang PDP. Ayun naman pala eh. Yun naman pala. Bakit may naratiba pa kayong bangag adik?
Tapos sasabihin niya, wala akong sinabing ganun. Ang tanong, Robin, matino pa ba ang pag-uisip o ang utak ng iyong supreme leader? Bakit hindi nyo pasok psychological evaluation yan? Di ba? Lahat naman siguro kayo nakapanood nung sinabi niya dun sa entablado sa Davao. Tapos, the following day, nagpa-press con, ay, hindi ko sinabi yan, patayin ako ni Marcos. Di ba? Oh, matino pa ba yun? Siguro nahimasmasan siya. Kaya ngayon, damage control siya. At ang umaano pa ay ang damage control ni Padilla. Di ba? Hindi ba ano yan? Hindi ba yan anti-Marcos? Di ba? Sinisira nyo si Pangulong Marcos by yun, characteristic. Tapos bigla na lang i-reverse ninyo. After nyong sabihin una, hindi mo, ano ibig pala sabihin, nagsasalita kayo nang hindi nyo muna iniisip, iniintindi yung sinasalita mo. O therefore, there's something wrong with you. Diba? Saka pwede ba? Kung kayo ay talagang may malasakit sa former president ninyo, sa sinyong supreme leader, tama na. Sabihin nyo, former president, mamahinga ka na lang. We can do this. Kayang-kaya namin to, maski nawala ka. Diba? Kaso hindi. Bakit? Kasi kung wala yung matandang Duterte, wala kayo. Mawawalan kayo ng bilang. No? Kasi sirang-sira rin kayo sa tao. Kasi alam nyo, iniisip nyo, may Duterte magic pa din. Wala na. At hindi nyo kayang dalhin ang sarili ninyo without using the former president. Sige nga, diyan sa susunod nyong rally, yung mautog ninyo, hindi na po daw prayer rally, peace rally na, diyan sa Bulacan. Ha? Huwag nyong dalhin ang Duterte. Huwag nyong isama yung matandang Duterte. What's gonna be? Diba? Si Bongo, dun sa hearing niya, yung nagkasagutan sila ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Lagi niyang binabanggit si dating Pangulong Duterte. Bakit hindi mo ba kayang usap doon sa mga resource person without mentioning the name of the former president? Therefore, you are living in the past, Mr. Bongbong Inchik. Ha? Di ba? Hindi mo kayang dalhin yung sarili mo without kasama mo ang pangalang Rodrigo Duterte. Tapos idedepensa nyong hindi anti-Marcos? Huwag nyo na kaming lokohin. Huwag nyo kaming lokohin. Kayong mga animal kayo, no? Huwag nyo na kaming buladusin. Damage control lang kayo. Pero alam po ng sambayan ng Pilipino dahil binigyan kayo ng katotohanan, no? Na kayo ay naninira lamang. Kayo ay destabilization plotters. You are dividing the nation and the Filipinos. Kasi ang tingin ninyo, kayo lang ang mahusay. Kayo lang ang nararapat, mga kababayan. Sila lang ang nararapat talaga. Wala nang iba. Oh, di ba? Ano ngayon? Sasabihin nyo, anti-Marcos? Ha? Hindi siya anti-Marcos? Ganon? Pero po sa amin, ng mga admin supporter at nagtitiwala 1,000% sa Pangulo, hindi siya bangag. Hindi siya adik. Yung sinasabi nyong nangiwi na ganon, ako din nangiwi. Yung dati nyong presidente, nangiwi din eh. Dibig pala sabihin, lahat ng nangingiwi. Bangag na, adik na. Ganun ba ang panuntunan ninyo? Ang utak nyo, walang laman, hangin. Oh, di ba? Akala naman ninyo, magugoyo nyo kami kasi naniniwala kayo sa mga sinungaling. Lalong-lalo na yung nandyan sa LA. No? Bilib sana ako sa inyo eh. Kung lahat nung sinasabi nung idolo nyo dito sa LA ay nailalagay nyo na sa korte. No? Dalhin nyo sa tamang forum, sabi nga ni Sara Tamilmil Duterte at ni Kiboloy. Hindi si Maharlika ang forum. Diba? Sinasabi nyong bangag, adik, smuggler, nandaya sa botohan. Siya ba ang tamang forum? Bakit nyo pinapasa yung mga data sa kanya o information sa kanya? Siya ba ang korte? Di ba? Wala nga kayong may palabas na ebidensya. Yung ebidensya nyo yung PIDEA leaks ninyo,
Peke pala. Tapos pinaniniwalaan ninyo, paulit-ulit lang kayo. Panggulo lang kayo. Kasi nga, you enjoy the freedom of speech and expression in our country. You still have your human rights. Kung tanggalin natin ang Commission on Human Rights sa saligang batas, saan kayo dadamputin? Pasalamat tayo na sa Pilipinas ang ating pasalamat tayo at ang ating bansang Pilipinas ay ang nag-iisang bansa na punong-puno ng demokrasya, na punong-puno ng karapatan pang tao. Kunting salig lang, welga kami, putang inang presidente yan, bangag adik. Diba? Sa ibang bansa kayo tumira. Murahin ninyo yung leader nila. May kalalagyan kayo. Ewan ko lang kung gusto nyo nang umuwi, no? Sa Pilipinas. Kasi pagdating sa bansa natin, mga bastos kayo. Wala kayong disiplina. Because of what? Demokrasya. Our freedom is absolute. Yun po yung panuntunan ninyo. Diba? Ayaw namin ng ganito. Welga tayo. Ayaw namin kay ganito. Welga tayo. Patalsikin natin. Ganun eh. So, pa kailan tayo uusad? Wala. Yung magkaisa, hanggang bunganga lang yan. Kasi unang-una, paano kayo magkakaisa kung wala kayong disiplina? Paano kayo magkakaisa kung iba-iba ang inyong posisyon sa isang bagay? Biruin nyo, wala pang 3 taon, gusto nang pababain. Wala pang ang 1 taon, gusto nang pababain. Kasi ganito. Hindi lang kayo napagbigyan, mga gunggong. Tapos ginagamit nyo pa ang matandang Duterte. Kasi tingin ninyo may Duterte magic pa. We gonna find out on 2025. Mga animal. Diba? Feeling ninyo, kayo lang ang may monopolyo ng paglilid sa Pilipinas? Wala nga kayo nagawa ng 6 years. Nandiyan pa rin ang kahirapan. Nandiyan pa rin yung mga problema na dapat nyong isolve nung last term ni yung term ni Duterte. Walang korupsyon? Weh! Yun na lang pinakita nating video sa inyo galing kay Sir Ewen Tulfo. 600 million pesos na tulay o para kang nasa duyan. Para kang nasa swing pag dumaan ka. Hindi madaanan ng more than 2 wheeled vehicles. Ang pwedeng makadaan lang ay bitikleta at tao. Hindi nga pwedeng dumaan dyan yung mga aso kasi four-legged sila. Paano pag may 100 asong dumaan dyan? Para kang ganun. More, higher. Di ba? Pag nasa swing, higher, push it higher. O, ganon. Ganon ba? Walang corruption, ha? Insurgents, nandiyan pa rin. Droga, nandiyan pa rin. O, ano ginawa ni Duterte? He enabled yung mga pagmumura, ang kalaswaan. O. Kala nyo, galing-galing ninyo? Kayo namang mga dilaw, ha? Kayong mga pengs, o. Kung may bala kayong pumasok ulit sa politika, yung pagharian ulit ang Pilipinas, you better show up. Huwag kayong tumulad dun sa mga old, friends nyo na sa politika. Dahil wala silang walang nagawa, kundi lang, pang sariling interes at yung sa kanilang partido. Di ba? Kaya itong mga yung 2 senador, no, na makadigong, si Bato, wag na yan. Si Robin, sabi nga nila, pagtsagaan na natin, walang recall eh. Di ba? Pag yung isang produkto may defect, di ba, i-recall? Sana ganun na lang eh. Marami tayong i-recall na mambabatas dyan, no? Ang dami. Si Trillanes, nagpapabango yan. Okay? Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.